Blessed morning, everyone! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Tayo ay nagising at ako'y nahuli sapagkat grabe ang lamig dito. It's 0, 0, 0 tayo, 0. Freezing! Freezing tayo dito ngayon, mga ka-Team Jesus. At napakabuti ng Diyos at ako ay muling nagising. Ginising ako ng Holy Spirit. At ihinanda ko pa ang ating permanent na studio. Dito na tayo sa Overland, Stafford, Texas. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. So salamat sa ating Panginoong Diyos Ama, sa kay Panginoong Kristo at ng banal na Espiritu, at tayo ay muling nandito sa ating daily Bible study, guided by the Holy Spirit. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord, at maraming salamat sa inyong paghihintay sa akin, sapagkat ako ay matagal nagising at nag-set up ako ng ating permanent studio. So ito na ang ating permanent studio, mga ka-Team Jesus, the Lord willing, habang tayo ay nandito sa Stafford, Texas. At hinihintay natin ang kalooban ng Diyos kung saan naman tayo niya palilipatin, sa kung mayroon siyang ibibigay na panibagong bahay, o kaya dito tayo, bilhin ng Diyos ang bahay na ito, whatever, let God's will be done. So dito tayo sa ating thumbnail. Ito ang ating thumbnail, mga ka-Team Jesus, dahil ito ay paalala sa ating lahat. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment. Anong gagawin natin sa every moment? Thank God. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, welcome dito sa ating live. Welcome Facebook viewers, joiners, and YouTube viewers dito sa ating live. Ngayon ay January 6, 2025. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. So, tayo ay mag-umpisa na. Asa na ang iba? Asa na ang iba? Tawagin natin ang ating mga kasama. Mag-invite tayo, mag-invite nang sa Ginoon ay marami tayong madalang mga kaluluwa sa harap ng ating Panginoong Jesus. Jesus. Thank you, Jesus, sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Oh, hallelujah. Ayan. So, tingnan natin ang ating love song para sa ating Panginoong Jesus. Love song. Na-memorize na ba ninyo ang ating love song? Mabuti yun, yun ang ating kakantahin araw-araw para sa Ganoon ay araw-araw kantahin natin ang love song ng Diyos. Okay, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bagong lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus. Lahat
namin, Panginoong Jesus. O hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na nararapat at walang iba. Nandito kami sa trono ng iyong kaawaan. Pinupuri kita, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa iyong kabutihan. Father God, in the name of Jesus. Salamat po sa panibagong umaga na kami ay nagising. Ngayon ay Lunes, January 6, 2025. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. Dito sa amin, it's freezing, but thank you, Lord, that you have provided, Father God, a home na mayroong heater na kung saan hindi namin nararamdaman ang sobrang lamig sa labas. Salamat din po, Panginoon, at hindi umulan, Lord, dahil kung umulan ay magkakaroon ng snow dito at mahirapan kaming magbiyahe, si Tito Brian. Father, thank you so much, Father God, for your faithfulness. Salamat, Lord, sa mga nandito ngayon na dumalo sa iyong Bible study. Salamat po sa kanilang mga buhay, sa pagbibigay po ng provision sa kanila, ng kanilang mga internet connections, ng kanilang mga load, nang sa ganun ay nandito sila. Panginoon, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Tinataas ko sa inyo ang mga nandito, may mga kaanakan. Lord, anuman ang kanilang mga prayer requests, Father, let it happen, Father God, according to your purpose, according to your will, according to your provision, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Hallelujah. Gabayan mo kami sa oras na ito at hayaan mong ang iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay at mapurihan namin ang walang ibang pangalan na nararapat itaas, si Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands,
drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus na Jesus na hindi ako ang makikita, kundi ang kagalingan ng Diyos Ama, ang kabutihan, ang pagmamahal na walang hanggan. Ituro mo sa amin ang mensaheng nais mong iparating. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at linisin mo po ang aming mga maling mga motibo, ang aming mga maling ginawa sa harap ng Diyos Ama. Hallelujah! Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa oras na ito. Maraming salamat po sa katagumpayan ng Bible study mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ! Okay, mga ka-Team Jesus, dito tayo sa ating Biblia. So, ang ginagamit ko na ngayon ay ang ating Tagalog Bible, pero yung aking meditation ay sa English. Ayan. Dito tayo sa Matthew. Nandito pa rin tayo sa, I'm sorry, it's not Matthew, sa Romans. So, nandito tayo sa Romans. Romans chapter 2. So, kung kayo ay nauna na dyan, at least ay alam na ninyo ang mensahe. So, ang gagawin natin mga ka-Team Jesus, dahil mayroon tayong, pahinga tayo ng isang linggo, bawat Sunday ay pahinga tayo, no? So, magkaroon tayo ng recap, o sabihin natin, not recap, but laro, maglalaro na naman tayo. Every 2 weeks ang ating laro. So, every 2 weeks. So, ibig sabihin nun, kung ang mag-end ang ating Bible study, mag-end ito sa every 2 weeks man ang ating Bible study. So, sa Sabado, tingnan natin ang Sabado. Tingnan natin ang kalendaryo muna para alam natin ang ating schedule. So, ngayon ay 6. So, nag-umpisa tayo ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pahinga ng 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, pahinga tayo ng 12. Okay, so, every 2 weeks tayo mga ka-Team Jesus. Hindi 2 weeks. Ilan ba to? 3 linggo pala ang January. 3 linggo ang January. Okay, so, every 2 weeks na lang ang ating gagawin para hindi tayo masyadong mahirapan. So, ang gawin natin ay i-replay ninyo, no? Ako ilang beses kong nire-replay bawat araw ang Bible study at pinakikinggan ko ang mensahe ng Diyos. To God be the glory. I-replay ninyo ang Bible study natin sa bawat araw mula sa Wednesday hanggang sa Saturday 11. The Lord willing, 11 ng gabi sa inyo dyan no? 11 ng gabi. Sa ano ba ang mas preferably kayo na maka-join kayo sa akin? Magkaroon tayo ng question and answer portion na naman mga ka-Team Jesus. So magkaroon tayo ng question and answer portion na yun ay magkaroon naman tayo ng mga love gifts, no? So tingnan natin. So dito tayo sa 11. So 11, kung 11 ng gabi diyan sa inyo, no? Sa akin ay Sabado ng umaga. So, hindi naman pwedeng pagkatapos ng Bible study ay maglaro na tayo. So, kailan magkaroon tayo ng chance na ma-review yung ating Bible study. So, dito tayo sa, ano ba ang mas preferable ninyo? 11, no? Sa 12. 12 is Sunday man yan. That is our pahinga. No? Pero, pwede siguro tayo ng Lunes. Pwede kayo ng Lunes? Which is 13. Lunes ng umaga. Maaga. Pwede ba kayo niya ng maaga? Maaga.
Maaga tayo ng Lunes. Kaya ninyo yan, Lunes? Magtatrabaho na ba kayo? Lunes ng umaga. Kasi sa Lunes ng gabi, Bible study naman natin yan. No? So, Lunes ng umaga tayo, alas 6. Alas 6 sa inyo is alas 4 sa akin ng umaga. Kaya ninyo yan, Lunes ng umaga? Alas 6 o'clock ng umaga ay mag-question and answer tayo mga ka-Team Jesus mula sa Wednesday, January 1 to January 11 na Bible study natin. Yon ay gawa natin ng question and answer. So yung mga Bible text at saka yung mga lessons learned sa bawat araw na tayo ay natututo sa salita ng Diyos. So okay kayo niyan, no? Okay? Praise the Lord willing, no? Ayan, so yan ang ating gagawin mga ka-Team Jesus sa ilagay nyo yan at baka kayo makalimutin sa January 13, Monday, alas 6 ng umaga ay magkaroon tayo ng Bible anong tawag nito? Bible quiz, question and answer ang ating gagawin. Yeah! So balik naman tayo sa ating mga laro. May pasok pag Monday, hindi makasama si Abigail. Alas 6 pa man ng umaga yan, Abigail. Abigail, alas 6 pa man yan ng umaga, may pasok ka na yan? Ha? Alas 6 pa man ng umaga yan, Abigail. May pasok ka na ba niyan, Abigail? Ay. Ha, Abigail, may pasok ka na niyan? Oh, hala, ang mga available lang. Kaya hindi man tayo pwede sa gabi. Hindi man tayo pwede sa gabi. Kasi ay, Bible study man natin yan. Oh, maaga pa man yan, Abigail. Maka-join ka pa niyan. Okay? So, January 13, 2025, alas 6 ng umaga. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay, so dito tayo sa ating Bible text. Tingnan ang inyong mga Biblia. Tayo ay nasa Roma chapter 2, verses 17 to 29. 17 to 29. No, hindi natin pwedeng putulin ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Hudyo at ang kautusan. Ayan na ba kayo sa inyong mga Biblia? Are you with your Bible? Ayan. Ang mga Biblia natin. Ayan. So pag-asapan na natin, basahin na natin ang mga Hudyo at ang kautusan. So magbasa din kayo dyan. Hindi na kailangang ano dyan. Hindi kayo kailangang ano bang tawag nun, comment dyan. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, wala nang comment dyan. Kasi magbabasa nga ng Biblia, paano ka magko-comment? Oh, di ba? So dito na tayo sa pagbabasa ng ating Biblia. Sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo. Nagtitiwala kayo sa kautusan at ipinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin dahil itinuro ito sa inyo sa kautusan. Ipinapalagay ninyong taga-akay kayo ng mga bulag sa katotohanan, no? Ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo sa mga kulang ng pangunawa at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Diba? Ganito nga ang palagay ninyo sa inyong sarili, dahil naniniwala kayo na sa pamamagitan ng kautusan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. Tinuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi ninyo matuturuan o maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw?
Pero, kayo mismo ay nagnanakaw. Ouch! Sino ito? Sinasabi ninyong huwag mangalunya, pero kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyusang sinasamba ng mga hindi Hudyo, pero ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos, pero ginagawa ninyong kahiya-hiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. No? Sinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo, nilapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. Nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo'y tuli. O, di ba, circumcised ang mga Hudyo. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero, kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. Dito tayo sa 26. At kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan, itinuturing siya ng Diyos na para na ring tuli. 27. Kahit na kayo ay mga Hudyo at tuli, papatunayan ng mga hindi Hudyo na dapat kayong parusahan, sapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautusan, sinusunod naman nila ito. Samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. 28. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Mangusap ka ngayon. Ano ang mensaheng nais mong iparating sa iyong mga salita? In Jesus' name, Amen. So, ang binibigyang pansin natin dito, mga katinjisas, ay ang mga Hudyo. So, ang mga Jew, sapagkat alam natin, no? Ang mga Hudyo at ang kautusan. Ang title sa English, The Jews and the Law. Alam natin na ang kaligtasan na ibinigay ng ating Diyos Ama ay unang-una doon sa mga Hudyo at pagkatapos ay sa mga Hintil. So, salvation belongs to the Jew. Yun talaga ang katotohanan. Yun talaga ang unang plano ng Diyos Ama. Subalit, ang mga Hudyo, ang ginawa nila, no, ay tinalikuran nila yung kaligtasan. Ang ginawa nila, sila mismo ang tumakwil sa kaligtasan, sila mismo ang tumanggi sa kaligtasan na inialay ng Diyos Ama. Nung sila mismo ay ang nagpapako kay Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na tanggapin nila at paniwalaan na siya ang anointed Son of God. Si Jesus Christ, ang ginawa nila ay kanila itong itinakwil at ipinapatay pa sa krus ng Kalbaryo. Kaya, anong nangyari sa plano ng Diyos? Mula sa mga Hudyo ay ibinahagi ang libreng kaligtasan sa mga Hintil sa pamamagitan ni Pablo. Kaya si Pablo, ito ang naging disipulo ni Panginoong Hesus na kung saan siya ang pinadala sa iba't ibang dako ng Asia, no? Para makilala sa dako ng Asia, sa Europa, para makilala si Panginoong Jesucristo sa mga Hintil. At kasama na tayo diyan na mga Hintil. Tayo ay mga Hintil.
Hallelujah. Na binigyan ng pagkakataon upang matanggap ang libreng kaligtasan na inialay ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat. Okay. So ano ang binigyang pansin dito sa mensahe ng ating ng banal na espiritu sa araw na ito? 6:51. Okay. So, ano bang binibigyang pansin dito ng banal na espiritu? Alam natin na ang mga Hudyo mataas ang kanilang pride, mataas ang kanilang iri, no? Sila ay pag sinasabing mga Hudyo, high profile yan sila. So, mataas ang tingin ng tao sa kanila. Lalo na ang buong daigdig. Dahil nga alam natin na si Jesus ay galing sa mga Hudyo. Jesus is a Jew. No, alam natin. Kaya mataas ang pride, mataas ang iri ng mga Hudyo. Subalit ayon dito sa salita ng Diyos, maalam sila ay learned, magaling sila, matalino, alam nila ang kautusan by 'di ba meron silang scroll. So, doon sa kanilang sinagoga ay na-memorize na nila yung mga scroll na yun, yung mga salita ng Diyos, no? So, sila ay highly regard ang mga Hudyo. Subalit, ang binibigyang pansin dito, sabi nga, kayo ay nagtuturo kayo sa mga tao, subalit kayo mismo, hindi nyo ginagawa ang inyong mga tinuturo. So, parang, do what I say, but do not follow what I do. Hindi pwedeng ganoon, mga katinjisas. Kung tayo ay mga Kristiyano at tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos, kailangan na makikita sa ating sarili ang pagbabago din. Hindi tayo pwedeng magsabi na, wag kayong magaganito, wag kayong magaganyan. Tapos sabihin ba, halimbawa, wag kayong bawal uminom ng alak sapagkat ang alak o tinuturo mo ikaw ay isang ama. Ang alak ay masama sa katawan. Ito ay nagsisira o sumisira sa ating liver at sa ating kidneys. Yan ang itinuro mo sa iyong mga anak, example. Pero makikita ng iyong mga anak na umiinom ka naman. So yan ang sinasabi dito. Ang mga Hudyo nagtuturo na bawal, sabi dito, nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo magnanakaw. Sinasabi ninyong huwag mangalunya, pero kayo mismo nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos ang sinasamba ng mga Hudyo, ng mga hindi Hudyo, pero ninakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos, pero ginagawa ninyong kaiyahiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Yan yung, kung iugnay natin ito ngayon, sa kasalukuyan, ito yung mga taong self-righteous. Ito yung mga taong sa akala nila, sila ay mga walang kasalanan. Ito yung mga Hudyo, walang kasalanan. Alam na alam nila ang Bible, alam na alam nila ang salita ng Diyos. I know that. Yan ay nasa James, yan nasa Proverbs, nasa Psalms, nasa Revelation, nasa ganyan. Alam na alam ang salita ng Diyos. Subalit, nangangaral pa na huwag mong gawin, subalit siya mismo ang gumagawa nito. So sila ang tinatawag nating self-righteous Christians. Sila ang mga Kristiyano na nagko-confess sa mga sarili nila na they are Christians, but they are not doing what a Christian must do. No? So yan sila yung mga hipokrita na sa akala nila ay wala silang mga kasalanan. So sa akala nila, tama lahat ang kanilang mga ginagawa. Wala silang kasalanan at ayaw din nilang maturuan, ayaw din nilang ma-rebuke, ang akala nila sila lang ang tama. Ayaw tumanggap ng kasalanan. Yan ang mga carnal Christians.
They confess, pero iba ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw ng buhay nila. Sila yung mga hindi mo mapagsabihan. Sila yung sa akala mo ay matatag, mataas. Mataas ang mga pride, ang mga ere. Anong sabi sa salita ng Diyos? He loves a humble heart. Blessed are those who are meek in spirit. Na ibig sabihin nun ay ang mga pusong mapagkumbaba. Ang mga pusong puno ng kababaan ng loob. Na hindi natin isipin ang ating mga sarili na mas magaling tayo kaysa sa iba. If we are a true Christian, ay iisipin natin, we are servants of the Most High God. Na ibig sabihin nun, hindi tayo ma-pride, hindi tayo mataas ang iri natin, kundi tayo ay puno ng pagpapakumbaba sa mga sarili natin. At tanggapin ang mga kasalanan, hindi tayo pwedeng puno tayo ng pride na akala natin tayo ang magaling, na akala natin ako ang dapat yung sundin, ako ang ganito, ako ang ganito, ako ang ganyan. No. Hindi. Dito ang mga Hudyo ay puno ng pride sapagkat sinasabi nilang salvation is only for the circumcised. Sa mga tuli lang ba circumcision? Kagaya ba natin ang mga Pilipino, ang mga bata na lalaki natin ay nasunod natin yan sa Hudyo, ang pagpapatuli. So, ang pagpapatuli, ang mga lalaki natin ay tinutuli para sa ganoon ay, ayun hindi man natin alam yan. I don't think so. Yung aking mga magulang, nung kanilang mga anak, si Manong at saka si Manoy, Manong Ado, si Manoy Ben, ay pinatuli habang sila ay bata pa. I don't think so. Alam ng mga magulang ko na kailangang ituli sila para maging Kristiyano sila, para ganito kagaya sa Hudyo. Di natin alam yan. Hindi man yan itinuro sa simbahan. Pero dahil yan ay nagiging tradisyon o part ng kultura ng Pilipino, so ito ang origin nito. Ang mga Hudyo ay mga circumcised. So circumcised sila, tinutuli nila ang kanilang mga lalaki. Pero ang sinasabi dito, dahil ba kayo ay mga tuli, kaya ang taas ng mga pride ninyo na we are circumcised, kami ang mas magaling, kami ang mas mataas kaysa mga hintil at sa mga hindi tuli. No, hindi sinasabi dito. Anong sabi sa salita ng Diyos? No? Circumcised o kaya'y tuli. Ang sabi dito sa 25, nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo'y tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero, kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. At kung sinusunod naman, dito sa 26, at kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan, itinuturing siya ng Diyos na para na rin tuli. O see? Sa makatuwid, sa panahon natin ngayon, mga ka-Team Jesus, yung iba kasi sabihin nila, ay, hindi man yan tuli. Mayroon tayong, sa Bisaya ba yun? Pisot, ganyan. Ganito, ganyan. Iba ang pakahulugan natin yan, sexually. Iba ang pakahulugan daw pag tuli at saka pisot. Sexually. Pero dito sa salita ng Diyos, ang pakahulugan niyan, no? Yun ay nagbibigay ng pangalan o kaya sabihin nating antas bilang Kristiyano. Spiritually, may antas yan o sabihin nating standard o sila ay mga tuli kaya mas magaling sila, mas sila sa pagiging Kristiyano nila. Itong mga tuli hindi. O yan ang sinasabing discrimination ng tao. Social discrimination. So balit dito sa salita ng Diyos, kahit hindi ikaw tuli, pero sinusunod mo ang kautusan ng Panginoong Diyos Ama, dito sa kanyang salita, ituturing ka ng Diyos na tuli. So ano na ngayon ang halaga ng tuli at hindi? Kung pag-uusapan ang pananampalataya ng isang tao,
Ha? Wala. Wala nang halaga kung ikaw man ay tuli, kung ikaw man ay Hudyo, kung ikaw man ay hintil, ano man ang iyong pagkatao, hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga ay ang sinusunod mo, ang kautusan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam natin doon sa ating pinag-uusapan noong nakaraang Sabado na ang Diyos ay pantay-pantay sa lahat. Wala siyang pinipili. Although, pinagdarasal natin ang Israel, ang mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo, ang mga Hudyo ay mahal ng Diyos. Israel is the apple of God's eye. Kaya pinagdadasal natin ang Israel, ang lahat ng mga nandoon. Meron na ngayong mga tinatawag na Christian Jew, na kilala na nila si Panginoong Jesucristo at tinanggap na rin nila si Panginoong Jesucristo. So, ano ang binibigyang pansin dito, ang emphasis dito? Hindi mahalaga ang iyong kultura o ang antas ng buhay na mayroon ka. Maaring ikaw ay mayaman, maaring ikaw ay mahirap, maaring ikaw ay katamtaman, maaring ikaw ay pulubi, maaring ikaw ay homeless, maaring ikaw ay may magarang bahay, maaring ikaw ay may magagandang mga sasakyan, maaring ikaw ay ganyan. Hindi yan mahalaga. Ang binibigyang pansin dito, mga ka-Team Jesus ng Banal na Espiritu, ikaw at ang iyong relasyon kay Panginoong Jesucristo, ikaw at ang iyong paglakad sa iyong pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay mo. Kung ikaw man ay nagtuturo, dahil tayo ay lahat ay mga evangelist. Mga evangelist tayong lahat. Tayo ay mga disipulo ni Kristo. Kung tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos upang ang mga taong ito ay mailigtas, we have to be careful sa mga buhay natin at sa ating pananalita at sa ating ikinikilos nang sa ganoon ay hindi matisod itong mga taong ito na ating ibinabahagi na ng salita ng Diyos. Oh, kala ko ba Kristiyano yan? Bakit ito hot-tempered? Bakit ito ang bilis magalit? Bakit ito ganito? Bakit ito matampuhin? Bakit ito maramot? Bakit ito self-righteous? Bakit ito gusto ng recognition? Bakit hindi makikita ng tao yung kababaang loob natin? Tandaan natin, mga ka-Team Jesus, lahat tayo ay mga instrumento lang. Halimbawa, ako sabihin ninyo, maraming salamat, Tita Bets, ilang beses na namin sinabi sa inyo, hindi kayo sa amin magpapasalamat dahil instrumento lang tayo. Ang dapat nating kilalanin at pasalamatan ay si Panginoong Jesucristo at ipagdasal natin ang mga taong ginamit ng Diyos upang sa ganoon matugunan ng ating mga pangangailangang espiritual, pangangailangang pisikal, pangangailangang emosyonal, pangangailangang pinansyal, at iba pang mga pangangailangan na tanging ang Diyos ang magbibigay at gumagamit siya ng mga taong mapagkumbaba ang loob na ang motibo ay pure sa harap niya upang sundin ang kalooban ng Diyos, ang kautosang nakalagay dito sa salita ng Diyos. At hindi ang sarili niya na makilala siya sa sanlibutan, makilala siya na kay sino, mapurihan siya. That is self-righteousness. At ayaw ng Diyos yan. That is the spirit of pride. At kailangang i-rebuke natin yan, mga ka-Team Jesus, kung mayroon man tayo niyan sa mga puso natin, dahil hindi mapaparangalan ang Diyos at hindi siya, He will not be pleased with us. We will not have the peace. Okay? Kung ang nasa mga puso natin ay ang sarili nating mga kagustuhan at sarili nating desire na tayo ay maging ganito, na tayo maganyan, na tayo makilala, na tayo ay mapurihan. No, that is not from the Lord. It's from the enemy. It's from Satan. We have to rebuke that in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Hallelujah. So sa araw-araw ng buhay natin, i-acknowledge natin ang Holy Spirit, i-acknowledge natin ang fruit of the Spirit, nang sa ganoon ay hindi tayo magaya sa mga Hudyo na mapagmataas,
na puno ng pride, na akala mo sila na ang magaling, akala mo sila ng ganito, dahil sila yung mga tuli, dahil sila yung circumcised. No. Nilalakaran natin sa araw-araw ng ating buhay ang ating pananampalataya at bumabalik tayo dito sa salita ng Diyos. Ha? Pag ganito ang ating emosyon, pag ganito ang ating, pag mayroon tayong ganitong uri ng espiritu, balik tayo sa salita ng Diyos. Ito ba ang nararamdaman ko bang ito ay espiritu, fruit of the spirit ba ito o hindi? Balik tayo doon. Nang sa ganoon, ay huwag nating hayaan na ang demonyo ay makahanap ng butas sa ating pananampalataya kay Kristo, sapagkat ang mga buhay natin ay living witnesses sa kanyang kabutihan. So, kung nagkamali man tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating kapwa. Bakit, mga ka-Team Jesus? Wala tayong karapatan, mga ka-Team Jesus, na ma-discourage tayo sa iba. Why? Tandaan natin, anong sabi sa salita ng Diyos doon sa Romans 2? Sino ka na maghatol sa iyong kapwa? Sino ka na magsasabi na ito ganito, ito si ganyan, ito si ganyan? Sino ka? Sino tayo? Wala tayong karapatan. Kaya kung ano man ang ating mga nararanasan, ano man ang ating mga nararamdaman, humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran, magpapakumbaba, umiyak tayo doon sa Kanya ng tahimik. Lord, ito ang aking nararamdaman. Lord, forgive me, Lord. Ano ba itong klase ng espiritu meron ako, Panginoon? Rebuke me, Lord, kung ito man ay mali. Diba? Dahil ang Holy Spirit, anong sabi doon? Ang Holy Spirit ay mag-rebuke at mag-confirm. Mag-confirm kung tama ang ating gagawin, ang ating mga hakbang. Mag-rebuke kung mali ang ating mga ginagawa. No? So, yun ang sinasabi dito, oh. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, mga ka-Team Jesus. Sino tayo? Anong mga ibinigay mo? Anong mga ginawa mo? Ganito, gumawa. Tingnan mo si Pablo. Tingnan mo si Pablo. Siya, kahit ganoon siya kagaling, anointed servant of the Lord, anointed ang kanyang pagiging disipulo o apostolos ni Kristo. Pero anong sabi niya sa simula ng Roma? Ako ang servant of Jesus Christ. O see? Siya ang alipin. Hindi niya sinabing ako ang magaling na disipulo ni Kristo. Ako ang ganito ni Kristo. No. Bakit? Iniisip niya, tinatanggap niya, na walang nararapat na papurihan, walang ibang nararapat na purihin o kilalanin, kundi tanging ang kanyang Diyos at tagapagligtas, Lord Jesus Christ alone. Yan. Yan dapat ang pusong mayroon tayo, mga ka-Team Jesus. Huwag nating isipin sa sarili natin na tayo ay magaling, tayo ay ganyan, tayo ay ganun, tayo ay ganyan. Pag hindi nasunod ang gusto natin, nagagalit tayo. Oh, that is not from the Lord. Let us rebuke ourselves kung nagkakaroon tayo ng ganong uri ng emosyon o ganong uri ng espiritu. Dahil hindi yan kalooban ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Oh? Tayo ang nangangaral, tayo ang nagbabahagi sa salita ng Diyos, tayo rin ang lumalabag. So, kahit na circumcised, sabi dito, kahit circumcised itong mga Hudiyo, kung nilalabag naman nila ang kautusan ng Diyos, wala pa rin halaga yung kanilang pagiging circumcised. Diba? Wala pa rin halaga. Kaya ito, nagpapaalala sa atin ang salita ng Diyos sa Romans chapter 2, verses 17 to 29. Wala tayong maaring ipagmalaki kahit na anong mayroon tayo. Hindi yun. It's nothing. It's useless in the eyes of the Lord if we are not following righteously His words. Huh? With a humble heart. Kung hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ang kautusan. Kaya araw-araw, paalala natin sa ating mga sarili ang fruit of the Spirit. Ang fruit of the Spirit.
Fruit of the Spirit, ano yun? Kindness, gentleness, di ba? Love, joy, ano pa? Hope. Ano pa yung mga fruit of the Spirit? Self-control, patience. Paalala natin yun. Bakit? Wala talaga tayong yung karapatan na magmayabang. Wala tayong karapatan na kung sino, akala mo kung sino na tayo. No, we cannot do that. Lahat tayo ay mga instrumento lang. Lahat tayo ay mga alipin lang. Lahat tayo ay nailigtas sa mapamamagitan ng biyaya ng Diyos by His grace and His mercy. Na ibig sabihin nun, sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, tayo ay nailigtas. Tayo ay nagising. Tayo ay buhay pa. Kaya yun ang araw-araw nating ilagay sa mga puso natin. Father God, Lord have mercy. Kung mayroong anger sa mga puso natin, anong sabi sa fruit of the Spirit? Love. Show the love of Christ. Kung mayroon tayong jealousy or whatsoever, no? Rebuke that jealousy dahil hindi yan sa Diyos. Kasi ang sabi doon, kindness, goodness, ang kabutihan ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos, ayun, kindness, goodness, those are fruit of the Spirit. Kung tayo ay naiinis sa isang tao, kung tayo ay nagagalit sa isang tao, anong sabi sa fruit of the Spirit? Self-control. So, kailangan tayong magkaroon ng pagtitimpi sa sarili. Pag galit na galit ka na, i-off mo ang iyong cellphone. Dahil pag galit na galit tayo, ang espiritu ng anger, papasok yan sa isipan natin, sa puso natin. Tapos i-entertain natin yung anger na yun. So, ang mangyayari dyan sa atin, magiging impatient. Asa na ng cellphone, magpo-post na kung ano-ano doon dahil galit. Kaya pag ako'y galit, off the cellphone para wala akong temptation na mag-message ng kung ano-ano o mag-post ng kung ano-ano. Off my cellphone, basahin ko ang salita ng Diyos, makinig ako sa Word of God, makinig ako sa mga pagpupuri sa Diyos para mawala yung spirit of anger sa puso ko, mawala yung spirit o kung anong mga espiritu na wala, na hindi galing sa Diyos. I rebuke it in the name of Jesus. Yun dapat ang gawin natin para tayo ay maibalik sa presensya ng banal na espiritu. Ops, nalaglag ang aking patience, nalaglag ang patience. Balikan ko ang patience, kunin ko at ibalik sa puso ko ang patience. Ops! Nalaglag ang aking self-control. So, kunin ko yung aking self-control, ibalik ko sa puso ko ang aking self-control. Ganon dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. Dahil sa araw-araw na tayo ay nabubuhay. Kaya nga ako, 24/7 yung aking yung mayroong live dyan, yung Don Moen TV Radio. 24/7 yan, naka-on dyan, pagising ko at pagtulog ko, naka-on na yan. No? Pagising ko, nandoon na yung music ng Diyos, nagpupuri pagising ko, yes Lord, hallelujah. Pagtulog ko, nandoon pa rin. Pag habang ako'y nagtatrabaho, nandoon pa rin, nakikinig habang ako'y nagluluto, habang ako'y naglalaba, habang naglilinis, doon sa Brindisi Court, nung ako'y naglilinis, pagod ng katawan ko, nakikinig ako sa salita ng Diyos, nagpupuri ako, yes Lord, I will sing. Kahit pagod na ako, I will sing. Kahit ang lamig-lamig, yes Lord, I will sing. I will praise even in the darkest night, to the sorrow and the pain, I will sing. Huwag nating bigyan ng oras o minuto ang demonyo na makapasok
makahanap ng butas sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating mga isipan, at masira ang ating testimony sa harap ng ating mga pamilya, sa harap ng ating mga anak, sa harap ng ating asawa, sa harap ng ating team, sa harap ng sino pa man dyan na kahalubilo mo. No? Minsan ay naiinis din ako kay Tito Brian. Totoo yan. Dahil minsan siguro, nature na yan ni Tito Brian, na parang uutusan ka, parang, ganyan. No? Hindi na ako umiimik. At iniisip ko, Father God, give me your patience. Give me your self-control. Holy Spirit, control me. Kaya, minsan hindi man natin naiiwasan ang ating inis at ang ating galit. Kaya ako, naiinis nga ako, pero sarili ko lang nagsasabi, para lang ba mawala yung galit ko ba, o inis ko ba, o sa isang tao. Gumaganon ako. Pero hindi ako nagsasalita. At sinasabi ko, Lord, forgive me po. At yun ang aking naramdaman. Pero hindi ko pinaparinig sa kahit na sino. Sarili ko lang. No? Para sa ganun, tahimik ang buhay, mga ka-Team Jesus. Tayo mga Kristiyano, we aim for peace. So ano yung nandoon? Peace. Oh, peace. Kapayapaan. Love. Joy. Yan, ang fruit of the Spirit. Kung wala na tayong joy, naiwanan, ang nandoon sa puso natin ay inis at galit, o ano ngayon mangyayari sa buhay natin? Na? Ang ating testimony na wala na. Napagaya na tayo nito sa mga Hudiyo, na dahil sila ay mga circumcised, dahil sila ay mga well-learned sa Bible, sa kautusan ni Moses, memorize nila lahat, akala nila sila na ang magaling, akala nila sila na ang matuwid. No. Nagiging self-righteous ang isang tao dahil sa kanyang kung sino siya, ganito siya, ganyan siya. No. The more na tayo mga ka-Team Jesus ay inangat ng Diyos sa ating pamumuhay, sa ating sitwasyon, financially, ikaw ay ipinagpapala ng Diyos at binabahagi mo sa iba ang iyong mga pagpapala, isipin natin na hindi tayo nagbibigay nun. It's the Lord. And we are privileged and we are so blessed na tayo ang ginamit ng Panginoon upang makapagbahagi ng mga pagpapala sa iba. Hallelujah. To God be the glory. Diba? Hindi natin isipin sa sarili natin na ikisya tayo na ganito, ikisya tayo na ganyan, ang galing na natin. No. We are nothing in the sight of the Lord without His grace and His mercy. Okay? Kasi akala natin, sa sarili nating kagalingan o kakayahan, ay iniisip natin na tayo ay magaling, tayo ay ganyan. No. We cannot do that. We are nothing apart from God. Apart from Christ. Kaya balik tayo sa trono ng kaawaan ng Diyos. Tumingi tayo. Lahat tayo ay tinuturuan ng Diyos, nire-rebuke. Nire-rebuke tayo ng Diyos. Walang exempted. Ako, nire-rebuke ako ng Diyos. Ikaw, siya, tayong lahat na makakarinig sa mensahe ng Diyos na ito. Nire-rebuke tayo ng Diyos. Why? Mahal niya tayo eh. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya, pag tayo ay naiinis, pag tayo ay galit, pag nawala yung ating compulsion bilang Kristiyano, pag ni-welcome natin yung mga negative thoughts natin, yung negative emotions, ang Holy Spirit niyan, yan ang tandaan natin, ang Holy Spirit niyan, ang nalulungkot. Ang Holy Spirit niyan ay nalulungkot. No? Pero sino ang natutuwa niyan? Ang demonyo. Ang demonyo ang natutuwa kapag sinakta natin ang Holy Spirit. Ang demonyo ang natutuwa kapag sinasakta natin ang Holy Spirit. So, sino ang pipiliin natin? Ang demonyo? Na mag-enjoy ang demonyo sa mga buhay natin dahil gumawa tayo ng masama at sinasaktan natin ang Holy Spirit? O
Pasayahin natin ang Holy Spirit sa pamamagitan ng pusong puno ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, sa pamamagitan ng gawin ang fruit of the Spirit, at gagalit, maiinis, malulungkot itong kaaway ng Diyos dahil wala siyang magawa sa buhay mo. It's your choice. It's your choice. It's our choice. I chose na parangalan ang aking Diyos at tagapagligtas si Panginoong Jesucristo. I chose na mananaig sa aking katawan, sa aking flesh, sa aking laman, ang banal na Espiritu at ang fruit of the Spirit. To God be the glory. So help us God. Ganun yun. By the grace of God. Kaya palagi nating i-renew ang ating mga isipan, mga ka-Team Jesus. Palagi nating i-renew ang ating mga puso. Father God, ngayon ay panibagong umaga na naman. Lord, when I renew my mind, I renew my heart. Father, I remember, I welcome the Holy Spirit in my heart, in my mind, in everything that I do. Fruit of the Spirit, o ano yung mga fruit of the Spirit? Peace, love, joy, goodness, kindness, gentleness, o andon pa ang gentleness, diba? Patience, self-control, siyam yun eh. So, lagay talaga natin yan sa mga puso natin. At sa bawat kaharap natin, ay, fruit of the Spirit, Holy Spirit, tulungan mo ako. Anong nawala sa akin na laglag? Ang gentleness. Anong nawala sa akin? Anong nalaglag sa akin? Anong nalaglag sa akin? Ayun, mga ka-Team Jesus. Kailangan nating magpakumbaba. Kailangan nating hingin sa Diyos. Okay? Oh, Father God, Lord, rebuke Israel. Rebuke Israel, Lord. Holy Spirit, maraming salamat sa mga salita sa araw na ito. Yes. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Kami po ay nagkasala sa iyong harapan, Panginoon Jesus. Patawarin mo kami, Holy Spirit, kung kami man ay nanakit sa iyo, kung sinaktan ka namin, kung nalungkot ka sa mga ginawa namin hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos Ama. Forgive us. I'm sorry. We are so sorry, Holy Spirit. Yes. Salamat po sa mga salita. Salamat sa mga salita. Salamat po sa pagbukas ng aming mga isipan, ng aming mga puso. Thank you sa pag-rebuke. Dahil alam namin mahal mo kami. Alam namin ayaw mo kaming mapahamak ang aming mga buhay at mawala sa iyong presensya. Lord Jesus, thank you po. Thank you. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na ang iyong banal na Espiritu ang palaging nandito sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Na walang pag-iimbot, walang silos, walang anger. No, yun ang Holy Spirit ang aming maging gabay. Nabigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Nakilalanin, natanggapin na we are nothing apart from you. Wala kaming pwedeng ipagmayabang. Anumang meron kami, lahat ng ito ay galing sa iyo. At isang malaking pribilehiyo na ginamit mo ang aming mga buhay upang maging pagpapala sa iba, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Father God. Napakabuti nito. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. We renew our minds. We renew our hearts. Father God. Holy Spirit, dwell upon our hearts. We welcome you in our hearts. Ikaw po ang gagabay sa amin. Sa bawat kilos, sa bawat pananalita, sa bawat hakbang na aming gagawin, hayaan mo na ikaw po ang masusunod. Jesus! Jesus, take the wheel! Take the wheel! Ikaw po ang magmamaniho sa aming mga buhay dahil hindi namin kaya kung wala ka.
But we can do all things through Christ who strengthens us. So, hallelujah. Hallelujah! Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa mga dumalo sa iyong Bible study. At kung sino man po ang mga taong iyong dadalhin o hayaan mong matuto ang bawat isang makarinig sa iyong mga salita. At maituwid namin ang aming mga landas upang maging matuwid kami sa iyong harapan. Hindi sa harap ng tao, kundi sa iyong harapan. Wala kaming ibang papupurihan, walang ibang pararangalan, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, patubayan mo ang bawat isa, na ang lahat ng aming mga pinagpaplano, ang aming pinagdarasal, ay mangyayari po ayon sa iyong kalooban para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lahat ng ito, maraming salamat sa tagumpay ng iyong Bible study. Lahat ng ito ay aming binabalik, papuri at parangal, pasasalamat sa Diyos Ama lamang. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Congratulations sa mga na-rebuke. Na ibig sabihin nun ay mahal ka ng Diyos. Kaya nirebuke ka ng Diyos, mga ka-Team Jesus, sapagkat mahal ka niya. Kaya thank you Lord Jesus sa iyong pagmamahal. Okay, so ang sarap ng presensya ng ating Panginoon, no? Ang sarap ng fellowship na ganito. Nagpapalakas ng ating katawan, ang ating spiritual. Pag malakas ang ating spiritual, lumalakas din ang ating katawan, mga ka-Team Jesus. Kaya congratulations sa mga na-rebuke. Sapagkat ibig sabihin nun ay may pagkakataon ka pang mabago at gusto ng Diyos na maituwid ka. At huwag nating hayaan na ang demonyo ang siyang magagalak sa atin. Magdidisko ang demonyo kapag gumagawa tayo ng mali sa harap ng Diyos, samantalang ang Holy Spirit ay magmumoon. Alam mo yung moon? Yun bang kapighatian, yung woo! Ganon. Kaya pag tayo ay nag-speaking in tongue, ang Holy Spirit ay nagmumoon. Nag-ano siya, yung mapipighati ba na ang lalim ng sakit na nararamdaman. Ganyan ang nararamdaman ng Holy Spirit. Kaya huwag nating hayaan na ang demonyo ang magdisko sa ating mga buhay at mag-hallelujah siya. Kundi hayaan natin ang Holy Spirit ang mag-hallelujah. Mag-hallelujah sa mga buhay natin. Hallelujah. O, di ba? Kaya alam kong may mga binabago ang Diyos sa atin ngayon. At to God be the glory kung tayo ay magpapakumbaba sa rebuke ng Holy Spirit, tayo ay magbabago at pagpapalain. Pero kung tayo ay mananatiling self-righteous at i-justify pa natin ang ating mga ginawa, ang ating mga kilos, ang ating mga desisyon, nasa sayo na yan. Dahil it's between you and the Lord. Dahil personal ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus, huwag makalimot, maglagay kayo dyan ng inyong reflection dito sa ating live. I-copy-paste ninyo yan doon sa inyong, dito sa Bible ninyo, magkuha kayo ng picture at gawa kayo ng inyong album. Para sa ganoon, pagdating ng mga raffle, ay hindi kayo mawala. Dahil mayroon kayo, kasama kayo, di ba? So hanggang sa muli, at doon sa YouTube, so wag mong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, Team Jesus Vlog, at i-copy-paste niyo ang inyong mga comment para kasama rin kayo sa ating mga raffle at mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin na hindi natin alam. Siksik, liglig, umaapaw. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.